Kawawa naman yung mga anak ko. Diba? Yung mga kapamilya ko. Parang ang sama-sama kong tao na hindi naman mangyayari yun kung hindi ako talagang dumepensa lang din. Ibang-iba ang kilos at tono ni Willie Gonzales nang humarap siya sa isang presscon sa Quezon City Police District kahapon, kumpara sa nakitang asal nito sa viral video ng pananakit at pagkasa ng baril sa isang siklista sa may Welcome Rotonda, Quezon City noong August 8. Nagkasundo na raw sila ng bicycle rider noong araw ding iyon sa Station 11 ng QCPD nang walang kasong isasampa. Kaya sinisisi niya ngayon ang nag-upload ng viral video kung bakit nabuhay ang issue laban sa kanya. Ang pakiusap ko lang po sana, kasi masyado na po tayo sa social media ngayon. Sana yung mga vloggers, sana maging responsable sila. Hindi nila alam ang punot dulo, marami kaagad magko-comment. Nakita nagkasa, hindi naman nila nakita yung tunay na pangyayari. Nagkasundungan sila, ito lang naman ay unfortunately, biglang may nag-post nung isang video na yon na naging viral. Na yung pala, naalala natin, na-realize natin na non-case na pala dahil nagkasundo na sila. Dahil sa viral video, kumilos ang PNP at Land Transportation Office o LTO para tingnan ng insidente. Tinanggalan ng lisensya para gumamit at magmay-ari ng baril si Gonzales, na ayon sa PNP ay dating pulis at natanggal sa serbisyo noong 2018. Hindi pa masabi ng PNP kung ano ang kasong kinasangkutan nito noon. This morning, we confiscated all the firearms under the name of Mr. Gonzales, which consists of 4 firearms, 3 caliber 45 and 1 9mm pistol. Sa pagsisiyasat naman ng LTO, hindi pala si Gonzales ang rehistradong may-ari ng pulang kotseng minamaneho niya noong August 8. Ipatatawag ng LTO sa August 31 sina Gonzales at ang may-ari ng sasakyan para pasagutin kung bakit hindi sila dapat kasuhan at matanggalan ng lisensya para magmaneho. Ang siklista ring si Attorney Raymond Fortuna nakipag-ugnayan sa biktima. Sinabing sapilitan di umanong pinapirma sa kasunduan ang bicycle rider at pinagbayad pa raw ito ng 500 pesos para sa naging damage sa sasakyan na minamaneho ni Gonzales. Ayaw po nung siklista na pumirma kasi ayon sa kanya wala naman siyang kasalanan na ginawa. Gusto pang kunin yung buong pera na nandoon sa wallet niya, 800 pesos. Pero nakiusap na lamang siya na nagmakaawa siya kasi nga gutom na siya. Nanginginig siya sa takot, nanginginig siya sa gutom. Dagdag ni Fortune, maging ang uploader ng video ay tinakot din di umano nakakasuhan kung hindi tatanggalin ng video. Sa ngayon, inalis na ng uploader ang video sa kanyang social media account. Bagamat ayaw na raw magsampa ng kaso ng biktima, si Fortuna daw mismo ang maghahain ng reklamong administratibo sa iba't ibang ahensya laban kay Gonzales. Pero hindi pa raw huli ang lahat kung sakaling magbagong isip ng biktima at magdesisyong magsampa ng kasong kriminal. Yung crimes po na nakikita ko is attempted homicide, grave threats, and slander by deed. This is a free country, okay? So, ang lahat ng interesado, yung tinatawag na cycling community, kung gusto mag-file na complaint, file na complaint. I think Mr. Gonzales will be, he will be obliged to answer all of those. Ani Fortune, kung palalampasin lamang ang ganitong insidente, ay maaaring maulit lamang ito sa iba. George Cahiles, CNN Philippines.